Mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating banal na gawain. Narito po tayo sa pagkain ng salita ng Diyos. Amen, praise God. At tayo po ay magsitayo at magbigay galang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. At akin na po yung binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Thank you. Very blessed by Preacher Orlando. Hallelujah. Tayo po yung manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Mahal Panginoon, sa iyong matamis, mahal na presensya. Salamat po sa paglangis nyo sa magpag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Youth Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa mga natatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala. Sa gano'n na kila ako magagawa, umasalamat ko sa inyo. Gusto ng dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind you of Satan, demons and belief and doubts, or opposing spirit, demons and hindrances. I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin Panginoon. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ. The Alpha, the Omega, the King of Kings, the Lord of Lords, ang ating Panginoon. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, nabati ko lahat ng beloved preachers, beloved co-workers, at ganun din, beloved in-laws, nating mga minister folks, nabati ko po sila kasama natin, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, minamahal, magandang hapon po rin natin Panginoon. Kindly read Luke chapter 16, verse 11 up to 12. Lucas 16, talatang 11 hanggang 12. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Amen. Who is worthy to receive the true riches? Ang ating topic sa araw na ito, sino ang karapat-dapat tumanggap ng tunay na kayamanan? Alam po ninyo, minamahal, ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay, ida-divert yung mind natin, yung puso natin, ida-divert sa mga bagay na temporary. Yan po ang tatanda natin. That is one of the works of the devil, to divert our minds and hearts to the temporary things. Wawalain tayo sa mga bagay na pinakamahalaga. Yan ang kanyang ginagawa sa lahat sa atin, sa ating mga buhay. Kaya nga, kailangan lagi tayong alert. Amen? Diba sa praise the Lord? Alerto tayo, minamahal. Ang ating sandata ay salita ng Diyos, pananampalataya. Dapat bawat araw alerto tayo. Ang pakipagbaka po natin, hindi po minsan lang, hindi minsan, kundi araw-araw. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, sino ang karapat-dapat na tumanggap ng
tunay o totoong kayamanan, who is worthy to receive the true riches. Ano sabi dyan? Kanina, sabihin sa natin, Lucas 16, 11 hanggang 12. Kung kayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Malapakan natin, malapakan. Kung tayo raw hindi naging tapat, mapagtapat sa masamang kayamanan, bakit sinasabi yung sa Biblia yung mga bagay sa mundo, yung kayamanan natin dito na tinatamasa, ay, ang tawag po sa banal na kasulatan ay masamang kayamanan. Hindi ko may sabi niya namin na mahal. Yan po ang sabi ng mahal na Panginoon Jesus sa banal na kasulatan. Ang tawag diyan, masamang kayamanan. Kung hindi nga na tayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan, tingin ng Diyos sa mga material things dito, masama eh. Bakit ang tingin niya masama? Kasi maraming nasisilo sa mga bagay na yan. Amen? Maraming nalilihis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos because of the material things. Kaya ang tingin niya, masama. Ngunit yung ginagamit natin sa matuwid, ginagamit natin sa paglilingkod, pagsunod sa kanyang kalooban, hindi po yan masama. Maganda yan. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Kung hindi nga tayo naging tapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 12. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Kayamanan na yan. Kung tayo raw hindi na magtapat sa kayamanan ng iba, tandaan po natin na mahal, kung tayo may kayamanan sa mundo, kung tayo may mga material possessions, financial prosperity, kung mayroon man tayo, ang tawag sa Biblia, tayo lamang ay katiwala. Palapakan natin, malapayan o, amen? Katiwala. Hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lamang sa atin ang Diyos. O, bago natin tuloy yan, kindly read. Steward lamang tayo. Steward. Andyan, sa Lucas. Yan, ano dyan sa aklat ng Lucas. We are stewards. O sa Timothy. Sa Timothy. Ayan, pakitingin dyan. Sa mga talata, yun naman. Dami kasi ng talata, kaya medyo nakalimutan ko yung pinakaano dyan na talata. Yun naman. Sa Timoteo, yung stewards, tayo katiwala lamang. Yun naman. Unang Pedro, Kapitulo po 4, ang talata po ay Gis, minamahal. Okay. 1 Peter chapter 4. 4 verse 10. Sabi po dito, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Yan, 1 Peter chapter 4 verse 10. Na gayon, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin naman na gaya mabuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Minamahal, lahat po tayo katiwala lamang ng ating tinatangkilik. Amen? Stewards. Sa English, stewards. Okay, yun sa English, yung steward. We are stewards. The stewards must be faithful. Ang sinabi doon. Ang mga katiwala ay dapat matatapat. Malapakan natin, malapakan noon. Amen?
Yung ating tinatangkilik, hindi po atin yan. Sabi na Balang Sulatan. Kaya balikan natin yung Lucas 16:12. Anong sabi dyan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, yung atin yung tinatangkilik, hindi ating kayamanan yan. Kung mayroon naman tayong kayamanan. Amen ba yun naman? Hindi atin. Kayamanan ng iba yan. Sinong may-ari yan? Ang Diyos, ang Tinog. Siya ang may-ari lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagkatiwala lamang sa atin. Depende sa laki ng pinagkatiwala sa atin. Iba-iba yung laki ng blessing o kayamanan na hawak natin. Hindi po yan tayo may-ari. Kayamanan ng iba. Sinong iba? Ang Diyos ang may-ari. Siyang tinutukoy na may-ari. Yeah? At yung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Hindi na tayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng Diyos. Hindi tayo naging tapat sa kayamanan na binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin. At paano na tayo bibigyan ng sariling kayamanan natin? Paano tayo pagkakalooban ng sariling kayamanan? Hindi nga sa atin, hindi nga tayo naging tapat. Ganun ang malapit nun. Kailangan makita muna na tapat tayo nung hindi sa atin para pagkatiwalaan tayo ng sarili natin. Palapakan natin malapit nun. Amen? Praise the Lord. So, ang gawain ng kaaway, dinadivert ang mind natin sa mga bagay na hindi mahalaga o di masyado mahalaga. Inaalis ang puso at isip natin sa mga temporary things. Temporary. Kaya nga, dapat, minamahal, ang ating iniisip araw-araw, yung hindi temporary na bagay, yung pangwalang hanggan na pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi dyan? Dito sa Mateo 6:20, ito po tatawag na spiritual treasures o spiritual investment. Kung mayroon man tayong invest sa buhay natin dito sa lupa, number one na i-invest natin yung spiritual treasures. Spiritual na kayamanan. Ano sabi dyan? Mateo 6:20. Can you read? Ayon po sa aklat ng Mateo 6:20, kundi mga katipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Sa 19, ako na lang mababasa. Ano sabi yun sa 19? Pakibaba sa 19. Mateo 6. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ayan naman, huwag daw tayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa. 20. Pakibilis, 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon ang iyong puso. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang inyong puso. Puri natin malapay noon. Praise the Lord! So malinaw ang utos. Huwag daw tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ibig sabihin ba, ayaw ng Diyos na mayaman ang isang Kristiyano? Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi po yun. Mamaya malalaman natin. Ano ibig sabihin naman po yun na what the Lord means when He says, do not lay your treasures upon the earth. Ano ibig sabihin ng sinabi ng Pinoon na huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa?
Mamaya malaman natin na hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos na maging pinagpala ka. Hindi yun ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na wala kang material things. Hindi yun. Kailangan maintindihan natin ano ang gustong ipagawa sa ating mga Pinoon na sinasabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Basta praise the Lord. Kasi ang pinakaunang utos sa banal na kasulatan ng mga Pinoon, the first and the foremost commandment is to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ang pinakaunang utos niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Yan ang pinaka-first commandment eh. Pinakaunang utos yan. Marcos 12. Kailangan malaman natin yung pinakaunang utos. Nandiyan yun. The first commandment, 29:30. Mark 12:29-30. Ito po yung pinakaunang utos. Sinamal, isulat ninyo para hindi po ninyo makalimutan. Hindi natin makalimutan. Yan ang pinakaunang utos. Marcos 12, 29-30. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoong Diyos ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Nalapakan natin, mga Panginoon. Basta praise the Lord! Ayan, sa 28, ano sabi dyan? 28 muna. Pakibilis, yung ano natin dyan. At lumapis ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Ay, nagtanong yung mga eskriba sa ating mga Pinoon. Ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot ang mga Pinoon, 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Ang Panginoon daw ay isa. Yan ang pinakapangulong utos. Ang Panginoon ay isa at ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Iisa lang ang Panginoon. Amen? Sa mga taong hindi paligtas, sa mga unbelievers, ang Diyos nila ay material na bagay. Pero sa banal na sulatan, isa lang ang Panginoon. Sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, isa lang ang Panginoon. At ibigin mo siya. Sino yon? Our Lord Jesus Christ. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. That is the first commandment. The greatest commandment. Pinakapangulong utos. Ibigin ang mahal na Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na ninanakaw at kinakalawang at kinakain ng mga tanga. Huwag na tayong mag-ipon. Ang sabi niya, anong ipunin natin? Sa 21 ng Matthew 9, o Matthew 6, 20, 21, sabi niya, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ang ating ipunin ay kayamanan daw sa langit. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya, ang trabaho ng kaaway, da-divert ang mind natin sa mga bagay na walang kabuluhan o hindi masyadong mahalaga. Kahit dito lang sa pagsasamba natin, di ba? Sa paglilingkod natin.
Sa araw-araw natin buhay. Minsan ginugulo ang isip natin ng kaaway, minamahal. Ginugulo tayo. Kahit ang ating pakikisama, ating pakipagkapwa Kristiyano, pakipagkapwa tao, ginugulo. Samantala, ang utos ng mahal na Panginoon, love one another. Magkaisa kayo. Be united, one mind, one spirit, one purpose. Isang layunin. Magmahal ang isa't isa. Ang sinabi. Pero ang ginagawa ng kaaway, ginugulo ang mga anak ng Diyos. Diba? Kaya kailangan lagi tayo mapagbantay. Ginugulo. Nagkakaroon ng mga division. Karoon ng kabahagi. Nagkaroon ng mga pag-aaway-away. Yan ang trabaho ng kaaway. Ang utos sa mga Panginoon, magkaisa kayo, isang layunin, magmahalan kayo, sundin niyo aking kalooban. Yan ang utos. Ang ginagawang kaaway, ginugulo tayo. O sinong susundin natin? Yung kaaway o ang mahal na Panginoon? Kaya kailangan, lagi tayo nakapokus sa salita ng Diyos. Lagi tayong nagkakaisa. Kung mayroon nanggugulo, i-reject natin, ignore natin. Then, alam natin na yun ay gawa ng kaaway. Hindi yan gawa ng Diyos. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay kapayapaan, hindi kaguluhan. God is not the author of confusion and division. God is the author of peace and order. Sabi ng Biblia, kapayapaan at kaayusan, yan ang galing sa Diyos. Pero pag confusion, gulo na, away-away, division, sigurado yan, that is of the devil. Kailangan mayroon tayong peace sa isa't isa. Hebrews chapter 12 verse 14. Kindly read. Hebrew, Kapitulo po 12, ang talata po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Atin namin na mahala. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Makipagkapayapaan kayo sa mga tao. Yun ang ibig sabihin. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Palapakan natin, malapin din naman, di ba? So, ang gusto ng Diyos, may kapayapaan ka. Mayroon kang peace sa kapwa mo. Di ba? Kung wala daw yan, walang kapayapaan at walang kabanalan, walang makakakita. Sino man ay di makakakita sa Panginoon. Hindi tayo makakarating doon. Pag na-rapture ngayon, mayroon tayong kaaway, mayroon tayong kasamaan ng loob. Minamahal, may iwan tayo sa rapture. Dahil sabi ng Biblia, only the perfect church will be presented to heaven. Yung walang dungis, walang kulubot lamang na iglesia ang dadalhin sa langit. Minamahal. Ha? Kaya, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kapayapaan. Yung mayroon naman ibang mga tao, silang gumagawa ng sarili nilang gulo. Palapakan natin, malapay. No? Amen? Walang gulo, sila gumagawa ng sarili nilang gulo. Pero mga Kristiyano ay peacemakers. Ang mga Kristiyano, sila ang tagapagpayapa. Palapakan natin, malapay. No? Amen? Maraming gumagawa ng sarili nilang gulo. Bakit? Ayaw kasi magpasakop sa gobyerno ng iglesia. Para bang sa pamahalaan natin sa mundo, the secular authority, sa pamahalaan sa mundo, halimbawa, sa Pilipinas. Bakit may mga gulo? Bakit may rebellion, mayroon insurgency, may patayan, may mga masamang loob, nagsasamantala sa mga mahina? Bakit? Kasi nga, hindi sila nagpapasakop sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Sa iglesia, ganun din. Pag hindi nagpapasakop ang bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng gulo. Kaya ang tawag doon, tayo ang gumagawa ng sarili nating gulo.
Hindi galing sa Diyos yan. Kung lahat tayo napapasakop sa gobyerno ng iglesia, mawawala ang gulo. Magkakaroon ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? At tingnan mo sa gobyerno yung lumalaban sa gobyerno ng bansa natin. Wala naman sila mapuntahan. Bakit kaya ba nila ang gobyerno? Di ba? Yung mga rebelde sa bansa natin, mga NPA, ano nangyari? Ayan, kababasa, bagong balita lang sa isang lugar. Nagtitraining sila doon, nare-recruit sila, itong mga NPA, nagre-recruit sila ng mga kabataan, mga estudyante, para sumama sa kanilang samahan. Para saan? To oppose the government. Hindi nila nalalaman ng gobyerno, makapangyarihan yan, hindi mo kaya yan. Alam pa natin, wala pa yun. Amen? Meron ka ba sapat na sandata? Meron ka ba mga Air Force? Meron ka ba Navy? Para kalabanin mo ang gobyerno ng Pilipinas? Wala ka naman mga resources na ganyan. Bakit ka lumalaban? O ano nangyari sa kanila? Pinulbo sila ng military, pinulbo sa mga Air Force, wala natira, pati mga bata, pati mga babae. Ano sa balita? Kabago-bago lang. Dito sa isang lugar yun sa Pilipinas. Alam mo? Pinangakuan sila ng mga leader nila na magaganda, pero lahat ay kasinungalingan. Ang ganda-ganda ng offer ng gobyerno, pag kayo magsibalik sa pamahalaan at kayo tutulungan, nireject nila. Bakit? Naniwala sila sa kasinungalingan ng mga doktrina ng itong NPA.